Palakpakan tayo ng pati Apo kakabsat. Ay baka malam tayo kakabsat. Na ibasa tatay ay verse tayo. Pero kahit kuman nga basahan ni King James. Kunana dito, if you then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. Amen? Ya, pati mang bigdisyon di sa una. So, ato iti verse tayo nga magamit. Ato iti pinaka-base verse tayo. Pero ato iti matake up tayong kakabsat nga verses. Pero apag-bit lang ato. Mga may sa oras lang. Sumid ka mo, matakaabay mo. Okay, first and foremost, bago ti muna amin, kahit ko lang nga i-imply or ibaga nga there is only one gospel in the Bible. Amen? Amen. And this gospel is the good news. The gospel of our Lord Jesus Christ. And this gospel means good news. Amen? Amen. And this good news, mamaya makikita nyo bakit ko sinabi na there is only one gospel. And this good news produces prosperity. Ayun na. I'm not teaching prosperity gospel, but the gospel of our Lord Jesus Christ produces prosperity. Amen? So, this gospel, this good news, it produces prosperity, it gives good health, give hope, give strength. It means to say, it also produces good children. This gospel produces good children, faithful spouse. It means to say, this gospel produces a happy family. Amen po? Amen. Kasi makikita natin, pag binasa natin yung Bible, makikita natin na through Jesus' finished work on the cross of Calvary, we can depend on His resurrection life to rhythmically, yung parang, alam niyo yung naka-rhythm, naka-in-tune yung ating mga buhay sa Kanyang ginawa sa cross ng Calvario. And it flows in our physical body from the crown of our head to the sole of our feet. Amen po? Amen. Ano po bang ibig sabihin nun? It means that because of what Jesus has done on the cross of Calvary, we can expect blessings. Amen? Amen. Because the blessings of God is grace. Undeserved, unmerited favor. Hindi natin pinagtatrabahuan yung mga blessings. Ito ay bigay sa atin. Amen? We can expect good things in our life. We can expect good health. Amen? Amen. Sino yung mga nangangailangan dyan ng good health? We can expect good health and we can expect wealth. Amen? Amen. Ano po ba ang sabi sa Jeremiah 29:11? Ito, marami ang my life verse ng 29:11. For I know the plans I have for you. Alam ko ang plano ko sa buhay mo, declares ng Panginoon. To prosper you and not to harm you, to give you hope and not yun ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? And what is prosper? Ano po ang, pag sinabi mong prosper, abundantly provided, tama? Pag New Year nga, prosperous New Year, tapno nagagating makandilamisaan mo. So, prosper means abundantly provided. In other words, become wealthy. Kaya ako sinabi na, I'm not teaching prosperity gospel. But the gospel of our Lord Jesus Christ produces prosperity. Amen? Ay, bago makalimutan, the title tayo nakakapsat, the goodness of God. Amen? Kailangan pong intindihin natin na the sickness and diseases are not from God. Amen? Pag binasa natin yung Job story, makikita natin doon na hindi ang sakit o ang kakulangan ay hindi nanggagaling sa Panginoon. Ito ay nanggagaling kay Satan. Because when you are sick, when you are bedridden, how to be a prosper? Nakita lang natin sa 29:11, anong sabi niya?
For I know the plans I have for you, declares the Lord. To prosper you. Tama? To prosper you. So, how can you call yourself prosperous when you are bedridden? When you cannot do anything? When you cannot work? You only lie down the whole day. How can you tell that you are prosperous? Uray pa ino milyonaryo ka if you are bedridden, you're not prosperous in God's way. Why? Because prosperous in God's way means you can enjoy. Thank you, bro. Prosperous and God's way, it means it's not only about money. It means you enjoy your life. Amen? Isumano at dati imam at dati sakam, and you have a family, you are hanggang nga mangbagbagat ti sa bali nga tao, call yourself prosperous. Amen? Amen. Kasi, makikita natin sa kwento ni Job na si Satan ang nagbigay ng mga sakit kay Job. Satan was the one who afflicted Job. Job lost his children. Job lost his cattle. Sabi niya, animals na awanda, na tayo da amin. And then Job got a terrible skin disease. Sino takin trabaho atoy? Ni Satan. So literally, Job lost everything and God restores everything that Job lost. Ayon sa kwento sa Bible. Sabi doon na God restores everything. His cattle became doubled. Kung may 3,000 siyang baka noon, dinubli ng Panginoon. Naging 6,000. Tapos sabi sa Bible na yung kanyang mga anak, di ba namatay lahat ang anak? Nung nagkaanak siya ulit, yung mga anak niyang pinakamagaganda, pinakagugwapo sa kanilang lugar. So, double. Amen? So, makikita natin na Satan takes away. God restores. Amen po? What else? On the cross, Jesus bore not just our sins, but also our sicknesses, diseases, and infirmities. Inilagay ko lang po ito dito dahil ano tayo ngayon. Tasyan na natin. And by His stripes, we are healed. Nakalagay po ito sa Isaiah 53 verse 5. Anong sabi niya sa Isaiah 53 verse 5? He was wounded for our transgressions. Anong ibig sabihin nun? Dahil na-violate natin yung law ng Panginoon, He was wounded. Kaya siya ay sugat-sugat. Amo yagi pinang-upang orda iso na tilate kung nga kasta. At dati kawit na. Iso nga by His stripes, tano kumapot at kawit na, nuguyudan da maalag yung flesh na. Sabi niya doon sa Bible, nakita ang kanyang mga buto. And then sabi niya, He was bruised. Ano yung bruise? Yung mga purple. Mga purple nung ganugin ka. Karong kati purple, di pa nasakitan niya. He was bruised for our committed sins. Iniquities means our committed sweet sins. Because these iniquities is the reasons why we were separated to our God. Amen? At sabi niya doon, for the chastisement for our peace was upon Him. Anong ibig sabihin nun? He suffered the pain, purchased our peace. Bakit siya kinurunahan? Because He is the King of the Jews. Hindi po. Kaya siya kinurunahan ng tinik para yung ating mga iniisip, yung ating mga ugly thought, yung ating mga masasamang iniisip sa ngayon, na-purchase na ng kanyang banal na dugo dahil doon sa cross na ilagay sa kanya. Amen? Naintindihan po natin? Amen. And then, ano bang nakalagay doon? And by His stripes, we are healed. Amen? Amen? Amen. Bakit tayo nakakaranas ng kagalingan? Because of His stripes. Ako po, isa po ako sa nakaranas ng kagalingan ng instant. Nagkaroon po ako ng migraine. Migraine na super, na 4 days akong uminom ng gamot pero walang effect yung gamot na galing sa doktor. So, literally ang ginawa ko, kasi I was a baby Christian then, pero I believe in God. Pero wala pa akong katip na ganito. Hindi pa ako matip sa salita ng Panginoon, but I know there is God.
So tumingin po ako sa langit. Sabi ko, and then I vision my God as an old man, may bird, may balbas na puti, nakadamit ng puti, may baston. So sabi ko, Lord, kasi yun ang vision natin, di ba? Ang Panginoon, yun ang vision. Sino ang may vision na ganon? Yung ang Panginoon ay may baston? Hindi po, our God is young, forever young. Amen? Because itong katawan natin na tumatanda, this is the curse. Pero ang ating Panginoon, always, forever, always young. Amen? Laging guwapo. So, ganun po tayo pag tayo'y na-rapture. Lagi tayong maganda. Pang Miss Universe, pang Mr. Universe. Amen? So, yun ang vision ko. So, sabi ko, Lord, ituro mo lang sa akin yung baston mo. Kasi that is my vision eh. Yun ang alam ko. And then, gagaling ako. Instantly, naramdaman ko na-startled nga ako. Napaganon ako kasi ang lakas ng impact ng kamay. Nung palat na dumapo sa noo ko. Pero pagdapo sa noo ko, very gentle. And then pinunas niya ako ganyan. Lumabas sa tainga ko yung parang bola na naramdaman ko, bola na bilog na ang init. Lumabas sa tainga ko. Instant, healed ako ng migraine. Kaya mabuti po ang ating Panginoon. Amen? Amen. So, paniwalaan niyo ito, by His stripes we are healed. Amen po? Amen. At not only that, on the cross, sabi niya sa Bible, bore the curse of poverty. How many know that Jesus bore the curse of poverty? How many know? Sino po ang nakakaalam sa atin? That is what the Word of God declares. Alam niyo, sabi niya sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Alam natin na grace is unmerited favor. Yung hindi pinagtrabahuan. Sabi niya, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, kahit siya ay mayaman, yet for our sake, nang dahil sa ating kapakanan, He became poor. Naging mahirap siya that we, through His poverty, might become rich. Sinabi niya dito sa 2 Corinthians 8:9. Alam niyo, ti parabor ti Apo, sabi niya, of our Lord Jesus Christ, na kahit siya ay mayaman para sa ating kapakanan, siya ay naging mahirap para sa kanyang kahirapan, ay tayo ay maging mayaman. Alam niyo po, claim this verse every single day in your life. Amen? Kasi, we know that there is God, but we don't know how to use His word. Hindi tayo dapat naghihirap. Kasi our Father is the owner of this universe. Alam niyo po, si Abraham, he is our father of faith. And Abraham, noong panahon niya, he is the richest man. He owns the earth. Amen? Kumbaga, mayaman siya sa cattle, mayaman siya sa lahat. Why? Because of that faith on Jesus Christ. Amen? Amen. So, makikita natin na it is the devil who wants us poor, not God. Because Jesus paid a heavy price to redeem us from the curse of sicknesses and poverty. Amen? Niredeem niya tayo, kumbaga, inihaon niya tayo sa kumunoy ng kahirapan at sakit. Yun po ang sinasabi ng Bible. Kasi redeems means, He bought us back. Binili niya tayo with a great price. That's why you are so special. Amen. Pag sabi nga sa sarili, I am so special. I am so special. Amen. Alam niyo po yung parable of the merchant? So, yung parable of the merchant sa Matthew 13:45, sabi niya doon, again, the kingdom of heaven is like a merchant. What is a merchant? A traveler businessman. Sabi niya dito, the kingdom of heaven is like a merchant seeking for a beautiful pearls. Pearls ko na yun. Ibig sabihin, plural.
Maraming perlas ang kanyang hinahanap. At sabi niya dito, and when he had found one, single mo na yun. May sa tinabiro ka, nagbibiro isunati adu nga perlas, pero tinabiro ka na may sa nga perlas. Sabi niya, and when he had found one pearl of great price, ibig sabihin napakamahal na perlas, pumunta Isuna, went and sold all that he had and bought it. Ano po ang nilalaman ng parable na ito? We are that pearl. That pearl is the church. Bought with all that Jesus have, it cost his life. God became a lamb to buy us from the marketplace of sin. Amen po. Amen. Yung perlas po na yan, tayo po yan. We are the pearl. Now, eto, pupunta na tayo sa topic natin sa base verse natin. Tingnan natin at intindihin natin how God deal with us, His creation, from the point of relationship. Kasi may relasyon yan from God and katulad ng mga anak natin. Sa mga tayong mga nanay, as we human parent, how would we teach our children character and patience? Kasi ito tinuturo natin sa mga anak natin to. Yung paano maging mabait na bata, paano magpasensya. Siguro may mga nanay na pag may hinihiling sa anak, bibigay agad. Pero not me. Noon kung lumalaki yung anak ko, pag nangihingi yan sa akin, hindi ko binibigay agad. Maghintay siya. Pag nanghingi siya ng cellphone, maghintay ka hanggang Christmas. Gusto kong makita muna yung grades mo mataas. Hindi ko ito basta binibigyan. Kapag nanghingi siya ng bike, kailangan may kapalit. Gusto kong makita mataas ang grades mo. Sa birthday mo, promise ko, bibigyan kita kung anong gusto mo. Pero gusto ko kailangan mataas ang grades mo. Hindi yung gusto ko ng bike. Damdaman no Lunes na pandan. Gusto ko ng cellphone. Tata Lunes, into no Miyerkules, agdan. No. Turuan natin maghintay ng ating mga anak. Amen? So, do we give them para maturuan natin sila? Do we give them sickness, diseases? Katulad nung halimbawa, magulo yung bata na loko. Kaya ko nga i-disiplina ti anak ko. Pakanod man ti moldy food. Pakanod man ti inamag nga tinapay ti anak ko. Tano masulsura na tayo singsingpad. At anas din niya inang? Wala pong ganun nanay. No, adi anak mo ko, agad lang para, bunos kandila, ilalagay niya yung kamay niya, di ba? Lalaro. So how we deal as parent, how we deal? Hanla nga, hamo nga di gaman nata, hamo di gaman, no, hanla nga nga kasyan. Alaan di kandila, iya dayo, buno pa tayong di apoy na. Action is better than words. No, kaya mo nga kaya mo nga nasimpo di anak mo, do it yourself. Amen? No, kaya mo nga naimod di anak mo, do it yourself. Pakitang di anak mo. Amen? Hanggang hindi mo't anak, tapos may kaya tunog ko, may kumakita na good like, duling ka nga duling di refrigerator. Action is better than words. Amen? Okay, again, as parent, how would we teach our children humility? Kasano tayo na masuruan tatnog, balinda nga ng paumbaba. By cursing them with poverty or cursing that kakaasid ang aging gana tungkal biyagda. Dakas lingainang awan. As parent, we seek the best for our children. Tama? Kahit nga umutak tayo makapag-aral lang sila. Sinong nakaranas nun? Amen? Tiinang uri awan barbaro nga bago na. Basta di anak. Barbaro nga bago na. True, uray no tisidano di inang kamatis. Uray mabis sinakto ni di inang nga itad na amin di anak. Tama? So, para lang makapag-aral sila at maging maganda yung buhay nila, tayong mga magulang nagtitiis, tama? How much more would our Heavenly Father wants the best thing for us? Amen po? We are His precious children. Amen? Amen. Sabi nga sa Bible na you are the apple of His eyes.
Amen? Amen. Padason man nga tunugan di apong ti ay na ni Brother Berlin, Pastor Rami. Nung matulog mo, no, you cannot touch. So no one, if you are the apple of God's eyes, no one can touch you. No enemy can touch you. Amen? Pwede ba i-meditate natin yung lagi, araw-araw, I am the apple of God's eyes. Kasi no one can touch the apple of your eyes. At dakadi, awan ti tunod sila ti apo, di mata ni apo, da makatudok, di mata ni apo. Amen? So in the same way, we want our children to be healthy. Our Heavenly Father God wants us to enjoy His divine health. Hindi lang health, divine health. Amen? And in the same way, you want your children to have more than enough. God wants us to enjoy His supernatural provision. Amen po? Alam niyo po, when God provides, doon sa Luke 5, verse 6 and 7, get ready for a net-breaking, boat-sinking load of fishes. Alam niyo po doon sa Lake of Gennesaret, sabi ng Panginoong Jesus, launch the boat into the deep. Pagkagi, at atalo masit, ije yung nga ibaba ata nets, plural. Kung na the disciples, I don't know if it's Simon, sabi niya, Lord, we toil all night. Nagtrabaho kami, napang kami, papanag. Pero awan tinaalami. Pero gapo ta sinaom, we will let down one net. May salang. Nyatin baga ni Apo, nets. Pero niya ti ingkwada, handa nga mo ti sumurot, ti sa ni Apo, net. May salang. Niya tinaalada, tinakaykadod di Bible, kaya kakapsat-tapasada. Kasi ang ganda ng kwento niya ito. Sabi niya dito, sa Luke 5, verse 6, 7. Sabi ng Panginoon, and when He had stopped speaking, He said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we had toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, dahil sinabi mo, I will let down the net. Single. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Ganun po, pag nag-provide sa atin ang Panginoon, it is a net-breaking, boat-sinking load of fishes. Kaya yung may kanta tayo na siksig-liglig, umaapaw na pagpapala. Amen? Nag-overflow. Hindi kayo naniniwala? Sa buhay natin ngayon, meron na yan. Kaya lang kasi, iniisip natin, gusto natin yung milyon. Gusto natin yung marami. Sino dati isa ang nangabagas aging gana bigat? Ha? That is overflowing supply. Kasi hindi lang yung ngayon ang iluluto mo, meron pa mamayang gabi, meron pa bukas, meron pa sa isang araw. Amen? Naintindihan po natin? Kaya kailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi pag sinabi mo kasi na ang Panginoon ang nagbigay, parang gusto mo kaagad yung milyon, yung, ay na, ako dandani mga magastos di kwarta mo kasi ganit mentalidad ti tao. So sabi niya, tapos yung napag-aralan natin, when God provides, get ready for a 12 basket full of leftovers. Sino ti kanayin nga damabati nga kilabban na? Si Caldero. Tapos kayo damdaman no, alas 3 ka pang nagkilabban. Ano na ba natong tisidayo kung nagdanabati nga to yung konteksta? Sino ti nalang nagkilabban? Amen? God provides in an amazing way. Amen? So if we then, an imperfect parents, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things
to those who ask Him. May dalawa po ito. Gifts and good things. Good gifts and good things. Gift is seasonal. Amen? Maminanong ka dyan, anak mo, ti gifts na. Ti makatawan. Maminduwa, birthday ka, Christmas. Amen. Good things, it provided daily. Amen? Nakukuha po natin, mga kapatid, ang Panginoon, hindi lang nagbibigay yan ng gifts. Nagbibigay yan ng gifts, yung mga special occasions na I do believe na God give us gifts. Amen? Your children are the gift from God. If your children obey you, they are the best gift from God. Amen? Nagigyan na yung nasimpot dahan, na nga amo, di sumumpat nga kasla, hooligan. They are gift from God. Amen? Kaya maging proud kayo sa inyong mga anak. Kahit po nakatapos man yan, hindi nakatapos man yan, as long as they have a good character, be proud of them. Amen po? Amen. Kasi a good things from God is far, far better than a good gift that a parent can provide. Tama? Ako kaya ko lang i-provide sa anak ko na gift. Ano ba? Cellphone na 2210. Ang mga mumurahin lang noon ang kaya kong i-provide. Kasi hindi talaga ako maano sa gamit. Kung ay natutuwa tibado, I don't care. Kung ay per gibag ko, Sister Lota, pagpunas na pa gibag ko. Pero I don't care. Because why? Because parents are limited and God is unlimited. Amen? Amen. Good things from God is not just about material things. Amen po? Ang natatanggap natin sa Panginoon na hindi lang material things. Kasi pag sinabing good things from God, it is a mouthful. Pag nanirinig niya yung mouthful na salita na ginagamit nila sa pulpito, ibig sabihin, di ba lumangang ka? Ang masulsulungain na po eh. Ada si Dana, nagado na si Dana, mouthful. Kumbaga, full of, nandun lahat yung nutrients. Amen? So, good things from God is a mouthful. It includes health, divine health. And then, wealth. Pag sinabi kasi yung wealth, kasi nakalagay dito sa Bible, wealth. It is, tinatawag dito na without a painful labor. Hindi mo pinaghirapan na, kasi maraming mayaman pero hindi natutulog. Maraming mayaman na isang oras lang ang tulog sa isang gabi. Na alam ko yan. Kasi I work for a tycoon. Nagtrabaho ako sa tycoon nung nasa Singapore ako. Isang oras lang yan tulog. Gising yan. Yan natutulog. Kasi kailangan nilang magtrabaho. Tapos halos hindi na maano yung anak. Hindi na makausap. Kasi lagi nag-go overseas. Is that enjoying life? Maybe in some part, but not the whole part. Bakit? Kasi na-miss mo na yung paglaki ng anak mo. Hindi mo na siya, nakita mo malaki na siya, hindi na siya yung baby pa lang na iwanan mo. And then, it includes preservation. Preserve you from all kinds of dangers. Amen? And then, protection. Divine protection. Katulad nung kwento ni Pastor noon na may pinuntahan sila na nasiraan sila, hindi nila alam kung bakit. And then, ahead of them, may nagdisgrasya. Na kung sila ang nagpatuloy, sila yung nandoon. So, that is the protection that God can give us. Amen? And then, salvation. It means wholeness in every area of our life. Hindi lang isang parte ng buhay natin, but God provides every area of our life. Amen? Amen. Hallelujah. Yun lamang po at kantahin po natin yung You Deserve the Glory before I give it to Pastor. Sana may naiwan po sa atin
na pandagdag sa ating mga kaalaman. Amen po. Tayo po tayo. Present po sa atin the evidence of the goodness of God. One of the evidence, God heals, nagpapagaling. Binigay niya sa Jesus upang ang kanyang katawan ay maluray-luray upang pagalingin ang lahat ng pisikal na karamdaman. Pangalawang ebidensya na pinakita na kabutihan ng Panginoon, God provides. At kapag ang Diyos ang nag-provide, nagbigay, kapatid, hindi ka pagkukulangin sa lahat ng bagay. This is the evidence of the goodness of God. Kaya kung nararanasan mo yung goodness ni God, wala nang rason, walang dahilan para ikaw ay hindi magpatuloy na maglingkod. Wala kang dahilan para hindi sumamba, wala kang dahilan para sabihin, next time muna ako, Panginoon. Dahil araw-araw nararanasan mo yung goodness ni God. And in response to the goodness of God, kailangan ibigay din natin yung the best na pagpupuri, yung the best na paglilingkod natin sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong masalita na amin pong napakinggan. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit. Ang aming panalangin, Panginoon, patuloy mong ilagay sa aming mga puso yung mga ebidensya na ng iyong kabutihan sa aming mabuhay at patuloy mong iparanas sa aming buhay sa araw-araw ang iyong kabutihan, Panginoon, na yung Diyos na aming pinaglilingkuran,
yung Diyos na aming sinasamba, yung Diyos na aming pinapasalamatan, ay Diyos na kung saan napakabuti sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. We have a God na kung saan napakabuti niya. Salamat, Panginoon, salamat ng marami. Sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi namin. Amen. Pagkapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.